Pinilit ang manugang na makipaghiwalay sa korte. Natulala ang pamilya ng lalaki nang yumukod ang hukom sa isang major ng pulisya. Maligayang pagbabalik sa ating channel. May mga sakit na hindi dumudugo, ngunit tumatagos ang kirot hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. At may mga dulaan kung saan ang nag-aakalang sila ang direktor ay isa lang palang tau-tauhan sa kamay ng iba. Nang umagang iyon sa gusali ng korte, isang mayaman at palalong pamilya ang handang-handa na sa kanilang plano, ang itaboy ang kanilang manugang na palamunin nang walang anumang dala. Ang hindi nila alam, sa likod ng simpleng kasuotan at maamong anyo ni Isabela Isa Reyes ay isang pagkataong yayanig sa buong korte. Wika nga, kung sino ang lumura pa itaas, sa kanyang mukha rin babagsak ang laway. Kapag bumukas na ang telon, sino nga ba ang tunay na mapapayuko? Halina't samahan ninyo kami sa isang tasang mainit na salabat at pakinggan ang kuwentong puno ng lihim na pinamagatang pinilit ang manugang na makipaghiwalay sa korte. Natulala ang pamilya ng lalaki nang yumukod ang hukom sa isang major ng pulisya. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay parang mga tuyong patak na bumabagsak sa nakabibinging katahimikan ng mansyon sa loob ng isang kilalang village sa Makati. 5:00 ng umaga. Si Isabela Reyes ay bumangon na parang desusing spring na nakaprograma, walang pag-aantok, walang mga pag-uunat na hindi kailangan. Ito ang kasanayang hinubog ng 15 taon sa serbisyo, isang likas na gawin na dumadaloy na sa kanyang dugo, na kahit ang 3 taon ng pagganap bilang isang mabait na asawa at masunuring manugang ay hindi nabura. Sa kusina, ang malamlam na ilaw mula sa bombilya ay naghagis ng napakahabang anino ni Isa sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Mabilis ang kanyang kamay sa paghiwa ng sibuyas. Ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay ritmiko at tiyak. Nagsisimula ng umusok ang nilulutong bulalo. Ang amoy ng pinakuluang buto-buto ng baka at mais ay mabango ngunit hindi sapat upang painitin ang nagyayelong kapaligiran sa bahay na ito. Bakit ang alat-alat na naman? Binababad mo ba sa isang dakot na asin ang kaldero tuwing umaga? Balak mo ba kaming patayin sa alta presyon, ha? Ang matinis na boses ni Doña Elvira de Leon ay umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Lumitaw siya na suot ang isang mamahaling pantulog na seda, may hawak na panyong nakatakip sa ilong na parabang ang amoy ng pagkain ay isang uri ng karumihan. Hindi nag-angat ng tingin si Isa, patuloy pa rin ang kanyang kamay sa pagsandok ng mainit na sabaw. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang di pangkaraniwang paraan. Binawasan ko na po ang asin kumpara kahapon, ma. Baka po hindi maganda ang panlasa ninyo ngayon. Abat, sumasagot ka pa. Talagang prom di ka kahit kailan. Kahit anong gawin, hindi matuto. Itinampal ni Doña Elvira ang kanyang kamay sa mesa. Ang kuwintas na perlas sa kanyang leeg ay nanginig, kasabay ng kanyang paghahabol ng hininga. 3 taon. 1,000 araw nang naririnig ni Isa ang mga masasakit na salitang iyon. Kung siya ay isang ordinaryong babae, marahil ay umiyak na siya, bumagsak o tumakbo palayo. Ngunit iba si Isa. Tinitigan niya si Doña Elvira gamit ang mga mata ng isang investigador na sumusuri sa isang crime scene, malamig at mapanuri. Alam niyang sadyang gumagawa ng gulo si Doña Elvira bilang panimula sa malaking palabas na magaganap ngayong umaga. Ang tunog ng sapatos na katad na may autoridad na bumababa sa hagdan, pumasok si Marco de Leon sa silid kainan. Suot niya ang isang kulay abong suit na nagpapatingkad sa kanyang gwapong mukha, ngunit bakas din dito ang kayabangan at kalamigan. Hindi man lang sinulyapan ni Marco ang kanyang asawa, hinila niya ang isang silya, umupo, at itinulak ang isang folder ng mga dokumento sa harap ni Isa. Isang petition for divorce na may mga salitang nakabold at nagyayelo. Pirmahan mo yan. At siguraduhin mong nasa korte ka ng 8:00. I don't have time to waste on you anymore, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay, na para bang isang nabigong business deal lang ang pinag-uusapan. Inilapag ni Isa ang mangkok ng bulalo sa mesa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang dumaplis sa petition. Ano ang dahilan? Nakasulat dito,
irreconcilable differences. Pero ni minsan sa 3 taon ay hindi tayo nag-away. Ngumisi si Marco, isang mapanuyang ngiti ang malinaw na lumitaw sa mukha na minsan nang inakala ni Isa na tadhana niya. Exactly, dahil sobrang boring mo, ang katahimikan mo ay nakakabaliw. Kailangan ko ng asawang kayang tumabi sa akin sa mga granding party, marunong makipag-usap sa mga kliyente, marunong kumita ng pera. Hindi isang robot na buong taon na lang ay nakahawak sa basahan at nagluluto nitong mga murang pagkain. Sumingit si Doña Elvira, ang kanyang boses ay parang suka sa pait. Tama ang anak ko, walang lugar para sa mga palamunin sa bahay na to. 3 taon ka naming pinakain, sinayang lang ang bigas namin. Oras na para malaman mo kung saan ka lulugar at umalis ng walang-wala. Itong bahay, itong kotse, pati ang damit na suot mo, pera lahat yan ng anak ko. Huwag kang mangangarap na mag-uwi, kahit isang sinulid, palamunin. Inulit ni Isa ang salita sa kanyang isipan. Isang nakatatawang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang mga cross-border economic crime cases na kanyang hinawakan, ang mga paghaharap sa pinakatusong mga crime lord. Naalala niya ang kanyang sahod at mga special allowance na buwan-buwang pumapasok sa isang lihim na bank account na hindi niya kailanman ginalaw. Nandito siya, sa kusinang ito, hindi dahil kailangan niya ng masisilungan, kundi dahil sa layunin ng isang classified mission na kailangan niyang makapasok sa business network ng pamilyang De Leon sa ilalim ng pagkukunwaring isang asawang promdi. Ngunit ngayon, tapos na ang misyon. Ang mga ebidensya tungkol sa mga ghost shipment at money laundering activities nila ay nasa kanyang mga kamay na. Ang pasensya ng isang Special Operations Police Officer ay sa wakas ay aani na ng bunga. Sigurado ka bang gusto mong pag-usapan ang hatian ng ari-arian? Tanong ni Isa. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, naglalaman ng isang nakatagong kapangyarihan na masyadong mayabang si Marco para mapansin. Siyempre, handa na ang lahat, inayos na ni Attorney Vicencio. Wala kang karapatang humingi ng kahit ano, maliban sa 5,000 pisong libong ibibigay ko sa'yo. Kawang-gawa ko na yan, pamasahe mo pabalik sa probinsya. Pirmahan mo na yan at maglaho ka na sa paningin ko. Itinuro ni Marco ang petition at inihagis kay Isa ang isang ballpen. Hinawakan ni Isa ang ballpen. Hindi siya pumirma. Dahan-dahan niyang itinupi ang dokumento at isinilid sa kanyang handbag. Pipirma ako sa korte. Magkita na lang tayo doon, kasama si Mama. Sinundan ng tingin ni Doña Elvira ang likod ni Isa na papasok sa silid ng may ngiti ng tagumpay. Kita mo na, anak. Ang mga promdi, kapag nakakita ng pera, nagliliwanag ang mata. Kapag nakarinig ng korte, nanginginig ang tuhod. Mamaya, sabihin mo kay Attorney Vicencio, nagipitin palalo para matauhan yan. Sa loob ng kwarto na tanging pribadong espasyo niya, binuksan ni Isa ang kanyang luma at gasgas na handbag. Sa ilalim ng mga simpleng damit ay may isang sikretong bulsa. Hinugot niya ang isang itim na leather case. Sa loob nito, naroon ang kanyang Philippine National Police PNP ID na matingkad ang pula at ang kumikinang na insignia ng isang major. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mukha ay pino, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Wala nang bakas ng pagiging maamo ng Isa na may bahay. Sa ilalim ng ilaw, ang kanyang PNP ID ay tila nag-aalab. Ito ang kanyang karangalan, ang kanyang dahilan para mabuhay. Sa loob ng 3 taon, nagtago siya sa dilim, tiniis ang bawat pagyurak para protektahan ang katarungan. At ngayon, ang liwanag na iyon ay malapit nang isiwalat ang lahat ng madidilim na sulok ng pamilyang De Leon. Sa labas, ang kalangitan ng Maynila ay biglang nagbago. Madidilim na ulap mula sa kanluran ang mabilis na dumating. Tinatakpan ang mahinang sikat ng araw sa umaga. Ang dagundong ng kulog sa malayo ay nagbabala ng isang malakas na bagyo na malapit nang tumama sa lungsod. Isinara ni Isa ang zipper ng kanyang bag. Ang tunog nito ay matalas, parang isang deklarasyon ng giyera. Hindi na siya ang asawang itinakwil, siya ay isang opisyal na papasok sa kanyang huling laban.
Lumabas siya ng pinto nang hindi lumilingon. Hinahampas ng malamig na hangin ang kanyang mahabang itim na buhok. Naglakad siya patungo sa kanto kung saan naghihintay na ang isang motorsiklo mula sa ride-hailing app. Tumingin siya sa kanyang relo. 7:30 ng umaga. Sa Regional Trial Court ng Makati po, maikli niyang sabi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng normal, walang bahid ng kaba o takot. Ang sakit ng isang wasak na pagsasama ay tuluyan ng napalitan ng katatagan ng isang alagad ng batas. Iniisip ni Marco na tinataboy niya ang isang palamunin. Iniisip ni Doña Elvira na nananalo siya laban sa isang mahinang manugang. Ang hindi nila alam, sila mismo ang nag-imbita sa isang bakal na rosas upang isagawa ang pinakamalaking paglilinis ng katarungan sa kanilang buhay. Nagsimulang pumatak ang ulan. Ang mga unang patak ay humahampas sa bintana ng sasakyan. Tumingin si Isa sa labas at nakita ang anino ng mamahaling sasakyan ni Marco na mabilis na dumaan na una sa kanila. Bahagya siyang ngumisi. Sige, tumakbo ka. Sige, magyabang ka. Dahil kapag bumukas ang telon sa korte, ang tanging mapapaluhod at magmamakaawa ay hindi si Isabela Reyes. Sa loob ng kanyang bag, bahagyang umalog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang kasamahan, lahat handa na, ginang Major. Pinatay ni Isa ang screen. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gusali ng korte na malabo nang natatanaw sa gitna ng kulimlim na ulan. Tapos na ang laro. Ang lobby ng Regional Trial Court ng Makati ay siksikan at nakasusulasok ngayong umaga. Ang hangin ay tila naubusan ng oxygen dahil sa halumigmig ng bagyo at sa amoy ng mayabang na pera. 7:50 ng umaga. Si Marco de Leon ay bumaba mula sa kanyang mamahaling sasakyan. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kayabangan sa mahabang pasilyo. Ang tunog ng kanyang sapatos na katad na tumatama sa sahig ay matigas. Sumisigaw ng arogansya ng isang taong naniniwalang kaya niyang bilhin maging ang katarungan. Inayos ni Marco ang kanyang matingkad na pulang kurbatang seda, isang kulay na masyadong magarbo sa kulimlim na kapaligiran ng korte, ngunit sumasalamin sa kanyang pagiging mahilig magpasikat. Nakasunod sa kanya si Doña Elvira, isang babaeng nasa mga 60 anyos. Ang kanyang matabang katawan ay siksik sa isang mamahaling bestida na gawa sa pelos na kulay ube. Ang kanyang leeg ay napapalibutan ng kuwintas na perlas na kasinlaki ng mga holen. Walang tigil siyang nagpapaypay. Ang kanyang mga mata ay nanlilibak habang tinitingnan ang mga ordinaryong mamamayan na nakaupo sa mga bangko. Attorney Vicencio, kumusta na ang mga papeles? Handa na ba ang lahat? Tanong ni Marco, nang makita niya ang abogadong naghihintay sa labas ng courtroom 3. Si Attorney Vicencio, isang payat na lalaki na parang tuyong isda, na may makapal na salamin na nakababa sa kanyang ilong, ay tinapik ang makapal na folder sa kanyang kamay at ngumiti ng nanunuyo. Sir Marco, Doña Elvira, huwag po kayong mag-alala. Ang lahat ng bank records niya sa loob ng 3 taon na freeze ko na. Patutunayan ko sa korte na si Ma'am Isa ay walang-wala talagang kita, walang ambag, kahit isang kusing sa yaman ninyo, isa lang siyang palamunin. At ang halaga ng isang may bahay, naku, kung kukuwentahin sa pera, yan ay isang malaking zero. Nagtawanan silang tatlo. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, masakit sa tainga na parang huni ng uwak na nagbabadya ng kamalasan. Lasing sila sa kanilang peking tagumpay, iginuguhit sa kanilang isipan ang isang senaryo ng isang kaawa-awang babae na luluhod at magmamakaawa para sa kaunting limos na pamasahe pauwi sa probinsya. Sa dulo ng pasilyo, isang maliit na anino ang lumitaw. Si Isabela Reyes ay dahan-dahang naglakad. Suot pa rin niya ang simpleng puting blusa na nakapasok sa itim na slacks. Ang kanyang flat na sapatos ay tahimik na dumadausdos sa sahig. Ang kanyang itim na buhok ay maayos na nakatali sa likod na nagpapakita ng kanyang pinong mukha na walang bakas ng kolorete.
Ang kanyang balat ay medyo maputla sa ilalim ng ilaw, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at payapa tulad ng isang lawa sa taglagas, isang nakamamatay na katahimikan bago dumating ang bagyo. Ayan na pala ang bida natin, sarkastikong sabi ni Marco habang nakahalukip-kip na naghihintay. Itinikom ni Doña Elvira ang kanyang pamaypay, ang tunog nito ay malakas at sumitsit. Naku, haharap na sa hukom pero kung umasta, akala mo'y santa. Sinasabi ko sa'yo, mamaya sa loob, magsabi ka ng totoo. Huwag mong ilabas yang ugali mong from dirito. Masuwerte ka't kinupkop ka namin at pinakain sa loob ng 3 taon. Ngayon, kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Huminto si Isa. Hindi siya tumingin kay Marco at lalong hindi niya sinulyapan ang babaeng nagwawala sa harap niya. Tumayo siya roon, tuwid na tuwid, ang kanyang mga kamay ay magaan na magkasalikop sa harap, isang matinding pandidiri ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ito ang lalaking minsan niyang sinipingan. Ito ang biyenan, na minsan niyang pinagpuyatan, nang ito'y nasa ospital. Ang kasakiman ay tuluyang humubad sa huling maskara ng kanilang kabutihan, at ang natira na lamang ay mga itim na uwak na nag-aabang na tukain ang nabubulok na bangkay ng isang patay na pagsasama. Ma, nasa korte po tayo, isang banal na lugar. Hinaan niyo po sana ang boses niyo, baka pagtawanan tayo ng mga tao, sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malinaw, ang lamig nito ay nagpatigil kay Doña Elvira. Nandito ako dahil sa subpina, kung sino ang nagpakain kanino, sino ang nanloko kanino, mamaya ilalabas yan lahat ng katarungan. Ikaw sumasagot ka na talaga. Namula ang mukha ni Doña Elvira na parang manok na pansabong, galit na galit dahil ang manugang na dati itahimik at sunod-sunuran sa loob ng 3 taon ay naglakas loob na ngayong tumitig sa kanya ng diretsyo. Lumapit si Marco, ang kanyang hintuturo ay halos tumusok na sa mukha ni Isa. Huwag kang bastos, mali ba si Mami? 3 taon, paggising mo, palengke, luto, laba, pati kuryente, tubig, hanggang sa toothpick na ginagamit mo, pera ko lahat yan. Ngayon, ipapakita ko sa korte kung gaano ka kawalang silbi. Huwag kang umasang makakakuha ka ng kahit ano mula sa bahay o kotse ko. Tiningnan ni Isa ang nanginginig na daliri ni Marco dahil sa galit. Bahagya siyang ngumisi, isang ngiting may pahiwatig at puno ng kapangyarihan. Ginoong De Leon, sana panindigan mo ang mga salitang yan. Baka mamaya, ikaw pa ang hindi makaamin na ikaw lang ang nag-iisang tagapagbigay. Ang kahinahunan ni Isa ay nagdulot ng kaba kay Attorney Vicencio. Ang tusong abogado ay biglang nakaramdam ng panlalamig sa kanyang likod. Tumingin siya sa lumang handbag ni Isa. Hindi ito matambok dahil sa mga resibo ng palengke o listahan ng utang sa tindahan tulad ng kanyang inaasahan. Ito ay tahimik, naglalaman ng isang hindi nakikitang kapangyarihan na hindi pa niya kayang unawain. Inaanyayahan ang mga partido sa Civil Case number 102 na pumasok na sa courtroom. Ang boses ng court clerk ay pumutol sa makapal na kapaligiran ng puot. Inayos ni Attorney Vicencio ang kanyang salamin at kinindatan si Marco. Tara na, sir. The show is about to start. Ikaw na bahala sa drama, ako na bahala sa batas. Huminga ng malalim si Marco, binalik ang postura ng isang matagumpay na negosyante at inalalayan ang braso ni Doña Elvira. Pumasok silang 3 sa courtroom na may nag-aalab na diwa ng mga taong sigurado na sa kanilang panalo. Nauna silang naglakad, mayabang at maingay. Si Isa ang nahuli. Bawat hakbang niya ay magaan ngunit matatag. Sa kanyang isipan, hindi takot ang naroon, kundi ang mabagal na pagbabalik tanaw sa 3 taon ng pagiging manugang na puno ng kahihiyan. Naalala niya ang basahan na ibinato sa kanya ni Doña Elvira sa unang araw niya sa bahay. Naalala niya ang mga hapunan na may kasamang luha nang itapon ni Marco ang buong hapag dahil maalat daw ang ulam. Inakala nilang tahimik siya dahil mahina siya. Inakala nilang sunod-sunuran siya dahil wala siyang boses. Ngunit nagkamali sila. Ang tahimik na tubig ang siyang malalim.
Ang pagtitiis ng isang major ng PNP-CIDG ay hindi kaduwagan, kundi pag-iipon ng ebidensya. Bawat sampal, bawat masakit na salita ay kanyang itinala, isinama sa mga dokumento tungkol sa mga iligal na aktibidad ng kumpanya ni Marco de Leon na lihim niyang kinolekta sa loob ng mahabang panahon. Pagpasok sa pinto ng courtroom, nakita ni Isa ang hukom na nakaupo sa mataas na plataporma, ang mukha'y seryoso sa likod ng salamin. Ang kapaligiran sa loob ay tensyonado na parang hinihilang kwerdas ng gitara. Ang amoy ng lumang kahoy na may halong amoy ng papel ay lumikha ng isang kakaibang amoy na tipikal sa korte, ang amoy ng paghatol. Hindi umupo si Isa sa pwesto ng isang nanginginig na akusado. Naglakad siya patungo sa isang upuang kahoy. Umupo na tuwid ang likod at itinaas ang kanyang baba, lubos na naiiba sa kanyang anyo sa bahay. Sa sandaling iyon, ang buong katauhan niya ay naglabas ng isang marangal na aura, isang di nakikitang presyon na nagdulot ng pagtataka sa mga manonood. Sina Doña Elvira at Marco ay nakaupo sa tapat, hindi tumitigil sa panunuyang tingin at pagbubulungan ng mga insulto. Akala pa rin nila'y sila ang mga ngaso na sumusukol sa isang tupa sa isang eskinita. Ang hindi nila alam, ang tupang kanilang minamaliit ay isa palang bakal na rosas na may hawak ng hatol na kamatayan para sa buong kaharian ng kanilang mga ilusyon. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw. The court is now in session. Tumingin si Isa sa witness stand, saka sumulyap kay Marco, isang tingin kasing talas ng scalpel, handang lumaslas sa balat ng kasinungalingan ng isang taksil. Ang tunay na laban, ngayon pa lang magsisimula. Ang tunog ng kahoy na martilyo na tumama sa mesa ng hukom ay umalingaw-ngaw. Pinunit nito ang makapal na katahimikan ng courtroom 3. Ang pagdinig para sa petisyon ng diborsyo at pagtukoy ng ari-arian sa loob ng kasal sa pagitan ni Ginoong Marco de Leon at Ginang Isabela Reyes ay magsisimula na. Inaanyayahan ang panig ng nagsasakdal na maglahad. Mabilis na tumayo si Attorney Vicencio na parang isang spring. Inayos niya ang kanyang salamin, umubo ng may kahalagahan at nagsimulang magsalita ng mga legal na terminolohiya. Kagalang-galang na hukom, mga kapita-pitagan. Ang aking kliyente, si Ginoong Marco de Leon, ay isang matagumpay na negosyante, ang nag-iisang breadwinner ng pamilya. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, sa pamamagitan ng kanyang sariling talento at pagsisikap, si Ginoong de Leon ay nakapagpundar ng mga ari-arian kabilang ang isang mansyon sa Makati, isang mamahaling sasakyan, at savings na nagkakahalaga ng 5 milyong piso, libong. Sa kabilang banda, lumingon ang abogado at ang kanyang payat na braso ay itinuro si Isa ng may paghamak ang nasasakdal. Si Isabela Reyes ay walang trabaho at walang kita. Batay sa mga probisyon ng Article 116 ng Family Code of the Philippines, iginigiit namin na ang nasasakdal ay walang naging kontribusyon sa pagbuo ng mga ari-ariang ito. Siya ay isa lamang may bahay na nakinabang sa pinagpaguran ng kanyang asawa. Si Marco de Leon ay nakaupo sa tabi niya, tuwid ang likod, taas noo. Nang marinig niyang sinabi ng abogado ang gusto niyang sabihin, agad siyang kumuha ng isang maliit na notebook mula sa kanyang briefcase. Your Honor, bilang patunay na ang nasasakdal ay lubos na dumedepende sa akin sa pinansyal, ipinipresenta ko itong logbook ng aming gastos sa loob ng 3 taon. Negosyante po ako, lahat ay nakakalkula, walang piso na nakalulusot. Binuklat ni Marco ang bawat pahina, ang kanyang boses ay matigas at malamig na parang binabasahan niya ng sakdal ang isang kriminal. Noong May 15 ng nakaraang taon, humingi si Isa ng karagdagang 200 piso, 200 para pambili ng gamot sa sakit ng tiyan. Noong October 20, humingi siya ng 500 piso, 500 para ipadalang pasalubong sa nanay niya sa probinsya. Bawat buwan, nagbibigay ako ng 10,000 piso, milyon sinong, para sa palengke, kuryente, at tubig para sa 3 tao kasama ako at ang nanay ko. Kayo na po ang humusga, Your Honor, kung paano ko kinailangang magtipid para pakainin ang isang taong hindi marunong kumita ng pera. Sa likod, si Doña Elvira ay tango ng tango,
bumubulong ng malakas para marinig ng mga nasa paligid. Tama, anong conjugal property? Sa isang palamuning tulad niya, suwerte na nga siyang hindi siya pinilit ng anak ko na magtrabaho. Ngayon, gusto pa niyang humati sa bahay at lupa. Si Isa ay nakaupo pa rin roon, hindi gumagalaw na parang isang estatwang bato. Wala siyang ipinakitang galit o kahihiyan. Hawak niya ang isang fountain pen, dahan-dahang isinusulat sa isang maliit na kuwaderno ang bawat punto ng akusasyon ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay mahahaba at matatag, hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay malalim, payapa sa isang nakakatakot na paraan. Tinitingnan niya si Marco hindi bilang asawa, kundi bilang isang mangangaso na pinapanood ang isang hayop na tumatakbo patungo sa kanyang bitag. Nakita niya sa mga mata ni Marco ang bulag na pagmamalaki. Talagang naniniwala siyang hawak niya ang sitwasyon, na ang kanyang pagkukuwenta sa bawat patis ay ang sukdulan ng katalinuhan. Hindi man lang nagtanong si Marco kung paano, sa halagang 10,000 piso bawat buwan, isang halagang halos sapat lang pambayad ng bills at ilang simpleng pagkain sa Maynila, ang kanyang pamilya ay nakakakain pa rin ng masarap, nakasuot ng maayos, at ang kanyang ina ay nakakagamit pa ng mamahaling bitamina. Ang kanyang kayabangan ay bumulag sa kanyang isipan, na naging dahilan upang mapagkamalan niya ang sakripisyo ng kanyang asawa bilang sarili niyang galing. Your Honor, patuloy ni Marco, ang kanyang tono ay lalong tumitindi ang kapaitan. Hindi lang siya walang kinikita, hadlang pa siya sa aking karera. Isang asawang walang kibo, hindi marunong makisalamuha. Kinailangan kong ikahiya at itago siya sa bahay tuwing may mga business party para hindi mapahiya ang kumpanya. Bakit ko pa pananatilihin ang isang taong walang silbi? Hinihiling ko sa korte na ideklara ang lahat ng ari-arian bilang sa akin lamang para malaya na akong magplano para sa aking bagong kinabukasan. Sumigunda si Atty. Vicencio ng isang pangwakas na suntok. Ayon sa mga dokumentong inihanda ko, ang kontribusyon ni Ginang Reyes ay 0. Ang halaga ng pagiging may bahay, kapag isinalin sa pera sa kasong ito, ay napakababa. Hindi sapat para bigyan siya ng karapatan sa ari-arian. Hinihiling namin sa korte na pagbigyan ang petisyon ng nagsasakdal. Nagbulungan ang mga tao sa silid. May mga bumuntong hininga dahil sa awa sa maliit na babaeng sinusukol, ngunit mayroon ding mga mapanuyang tingin na nakatuon sa asawang palamunin. Ang pamilyang De Leon at ang kanilang abogado ay lasing sa tagumpay. Sigurado silang si Isa ay iiyak na lamang o magmamakaawa, eksakto sa script na kanilang ginawa. Itinulak ng hukom ang kanyang salamin. Ang kanyang matalas na mga mata ay tumingin sa nasasakdal. Ginang Isabela Reyes, narinig mo ba nang malinaw ang mga kahilingan at ebidensya mula sa panig ng nagsasakdal? Mayroon ka bang pagtutol o anumang nais sabihin? Biglang tumahimik ang silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Isa. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kwaderno, inilapag ang kanyang panulat sa mesa, at dahan-dahang tumayo. Hindi nagmamadali si Isa. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang puting blusa, huminga ng malalim. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang aura. Ang pagiging sunod-sunuran at maamo ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang marangal at malamig na presensya na bumalot sa buong silid. Bahagya siyang lumingon kay Marco. Ang kanyang mga mata ay matalas, naglalaman ng paghanga sa katangahan nito. Bigla siyang ngumisi, isang malamig at misteryosong ngiti na tumatagos hanggang sa buto. Your Honor, bago po tayo magpatuloy sa pangunahing usapin, nais ko pong pasalamatan si Ginoong De Leon sa maingat niyang pagtatala ng utang na loob na sinisingil niya sa akin sa loob ng 3 taon. Nakita ni Marco ang ngiting iyon. Ang kanyang puso'y biglang kumabog, isang malabong pakiramdam ng kaba, isang kilabot ang gumapang sa kanyang likod na nagpanginig sa kanya. Nakita niya si Isa hindi bilang isang asawang itinataboy, kundi bilang isang hukom na maghahatol ng kamatayan sa kanya. Inangkin mo na ikaw ang nag-iisang haligi ng tahanan, sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay malakas at matatag sa katahimikan. Kung gayon, nais ko pong magpresenta ng ilang mga dokumento. Sana, pagkatapos mong makita ang mga ito, ay may kumpiyansa ka pa ring hawakan ang logbook
na yan para ipagyabang ang iyong mga ambag. Binuksan ni Isa ang kanyang handbag at inilabas ang isang makapal, kulay kapeng sobre. Napigil ang hininga ng buong korte sa bawat kilos niya. Ang sobreng kulay kape ay tahimik na nakapatong sa makintab na kahoy na mesa, ngunit naglalaman ito ng bigat ng 1,000 tonelada. Ang buong courtroom ay tila nahigop sa manipis na parihabang iyon. Hindi ito agad binuksan ni Isabela Reyes. Tumayo siyang tuwid, ang kanyang mga balikat ay payat, ngunit matatag na parang bundok. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok kay Marco de Leon, na nagsisimula ng pagpawisan sa ilalim ng presyon mula sa katahimikan ni Isa. Ginoong de Leon, nagsalita si Isa. Ang kanyang boses ay hindi mataas ngunit umalingaw-ngaw. Bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa peking kapaligiran. Napakagaling mong magkwenta. Itinala mo ang bawat 200 pisong pambili ng gamot, ang bawat 500 pisong padala. Kaya tatanungin kita, sa makapangyarihan mong logbook, may pahina ba roon na nakatala ang mga gabing nagpuyat ako sa ospital noong inoperahan ang nanay mo sa bato? May linya ba roon na nagsasabi kung ilang beses akong lumuhod para linisin ang suka mo pagkatapos ng mga business meeting na ipinagmamalaki mo? Namula ang mukha ni Marco, akmang sasagot, ngunit pinutol siya ng malakas na boses ni Isa. Sabi mo, binibigyan mo ako ng 10,000 piso buwan-buwan para sa 3 tao dito sa napakamahal na Maynila. Naitanong mo ba sa sarili mo, sa halagang 10,000, paano ka nagkakaroon ng masarap na pagkain araw-araw? Paano nagkakaroon ng mamahaling ginseng ang nanay mo para pampalakas? Paano laging plansado at mabango ang mga designer suit mong nagkakahalaga ng libo-libo nang hindi gumagastos ni isang kusing sa laundry shop? Mula sa likuran, nagsimulang magsalita ng mapanlait si Doña Elvira. Kasi masuwerte ang anak ko. Marunong siyang humanap ng murang bilihin. Huwag ka nang manumbat. Ngumisi si Isa, isang ngiting puno ng pait. Hindi niya tiningnan si Doña Elvira, nakatuon lamang kay Marco. Murang bilihin? Walang bagay na mura sa paraang hindi makatwiran. Tanging ang inyong pagkabulag lamang ang walang hangganan. Ginoong de Leon, akala mo malaki na ang 10,000 mo? Your Honor, sa loob ng 3 taon, para mapanatili ang kanyang kayabangan, para laging malinis ang bahay at handa ang pagkain tuwing mag-uuwi siya ng mga kliyente, tahimik kong ginagastos ang sarili kong pera. Bawat buwan, hindi bababa sa 15 hanggang 20,000 piso, 15,000 pointaw, 15,000. Saan ka kukuha ng pera? Wala ka namang trabaho. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagkagulat at pakiramdam na iniinsulto. Tiningnan ni Isa ang kanyang asawa nang may malalim na awa. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tuluyan ng nanlamig. Wala nang natitirang bahagi ng pagmamahal. Nakaramdam siya ng sakit, hindi dahil sa pagkawala ng asawa, kundi dahil sa mababang pagtingin na ibinigay nila sa kanya. 3 taon ang kanyang kabataan. 3 taon ng pagiging asawa, manugang, at kasambahay na walang bayad, at sa huli ay tinumbasan lamang ng 5,000 pisong limos. Iyon ang pinakamasakit na sampal sa dignidad ng isang tao, at lalo pang nakakahiya para sa isang opisyal na tulad niya. Wala akong trabaho? Inulit ni Isa, ang tono ay puno ng sukdulang panunuya. Tama, hinayaan kong isipin mo na nasa bahay lang ako. Pero nagtanong ka ba kung anong ginagawa ko sa laptop ko tuwing gabi? Nagtaka ka ba kung bakit ang mga damit na suot ko, kahit simple, ay laging gawa sa dekalidad na tela? Masyado kang abala sa iyong mga batang sekretarya at sa iyong mga ghost contract para mapansin na ang asawang itinuturing mong parasito ay siya palang bumubuhay sa hungkag mong tahanan. Nakita ni Attorney Vicencio na bumabaliktad ang sitwasyon, kaya sumingit siya, nasasakdal. Sinasabi mong naglalabas ka ng sarili mong pera. Nasaan ang ebidensya? Saan galing ang pera mo? Baka naman galing sa masama. Tandaan mo, nasa korte tayo. Lahat ng sinasabi ay dapat may patunay. Ebidensya. Mahinang inulit ni Isa. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Ang kanyang aura bilang isang opisyal ng batas ay biglang sumabog na nagpaatras sa abogado. Gusto ninyo ng ebidensya? Ipapakita ko sa inyo ang katotohanang nakapangingilabot.
Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre, hindi na tumingin kay Marco o kay Doña Elvira. Tumingin siya ng diretso sa hukom nang may buong dignidad ng isang tagapagtanggol ng batas. Your Honor, sa loob ng sobreng ito ay walang mga resibo ng palengke at lalong walang listahan ng utang sa tindahan tulad ng inaasahan ng nagsasakdal. Ang nilalaman nito ay ang aking karangalan at ito rin ang hatol na kamatayan para sa kayabangan ng pamilyang De Leon. Humakbang si Isa pauna at inilapag ang sobre sa mesa ng court clerk para iabot sa hukom. Ang tunog ng mga dokumento na tumama sa kahoy na mesa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran ay biglang nanigas, nagyelo na parang may isang malakas na kuryenteng dumaan. Binuksan ng hukom ang sobre. Nang lumitaw ang unang papel na may matingkad na pulang selyo at isang nakalaminang ID, tumaas ang kanyang mga kilay sa pagkagulat. Mabilis siyang nag-angat ng tingin kay Isa, saka ibinalik sa mga dokumento. Ang kamay niyang may hawak sa papel ay bahagyang nanginig. Nakita ni Marco ang reaksyon ng hukom. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Pakiramdam niya'y may isang malalim na bangin na bumubukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal. Nakatayo pa rin si Isa roon, kalmado at marangal. Ang huling balatkayo ng pagiging maamo ay tuluyan ng nabasag, inilalabas ang isang bakal na rosas na matalas, handang durugin ang lahat ng kasinungalingan. Ang kaluskos ng papel sa kamay ng matandang hukom ang naging tanging tunog na nangingibabaw sa silid. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa bawat galaw niya, mula sa pagkunot ng kanyang noo sa likod ng salamin hanggang sa unti-unting pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagiging kalmado patungo sa sukdulang pagkabigla. Si Marco De Leon ay nakaupo roon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng silya, ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang sentido. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili na iniisip na iyon ay mga resibo lamang o walang kuwentang papel ng isang may bahay. Ngunit ang isang kutob ng pagbagsak ay sumisigaw sa loob ng kanyang dibdib. Biglang huminto ang hukom sa isang pahina na may pulang selyo ng Philippine National Police. Ang kanyang mapuputing kilay ay tumaas ng husto. Ang kanyang seryosong mukha ay biglang nabalot ng pagkabigla. Agad siyang nag-angat ng tingin kay Isa. Ang kanyang tingin ay hindi na para sa isang nasasakdal, kundi puno ng pagkamangha at malalim na paggalang. Mabilis niyang binalik-balikan ang mga papeles, ikinukumpara ang nakalaminang ID sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ano yan, hukom? Nagpeke siya ng dokumento para lokohin ang anak ko, di ba? Sigaw ni Doña Elvira, sinisira ang katahimikan. Dapat siyang parusahan, isang manlolokong babae. Si Attorney Vicencio ay hindi na rin mapakali. Nauutal siya. Your Honor, kung ang mga yan ay hindi beripikadong dokumento, hinihiling naming i-dismiss ang mga ito kaagad. Si Ginang Reyes ay walang kakayahang pinansyal, tiyak na may problema ang mga papel na yan. Hindi man lang sinulyapan ng hukom ang abogado. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin, inilapag sa mesa, at gumawa ng isang kilos na yumanig sa buong courtroom. Tumayo siya isang pambihirang kilos sa gitna ng pagdinig. Ang kinatawan ng batas ay bumaba mula sa kanyang plataporma, inayos ang kanyang itim na roba ng may di pangkaraniwang dignidad. Lumapit siya kay Isa, pinanatili ang isang magalang na distansya, at yumukod isang malalim at magalang na pagyukod na para lamang sa isang taong may mataas na katungkulan. Bumagsak ang isang nakabibinging pagkalito sa pamilyang De Leon. Naramdaman ni Marco De Leon na tila nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Bakit ang isang bihasang hukom ay kailangang yumukod sa asawang tinawag niyang parasito? Bakit ang tingin ng lahat sa korte ngayon ay nagbago mula sa awa patungo sa pagkamangha at takot? Si Isabela Reyes ay nakatayo roon, ang kanyang mga balikat ay nakabukas, ang baba ay bahagyang nakataas. Ang lahat ng bakas ng pagiging aba at sunod-sunuran sa loob ng 3 taon ay tila nahugasang lahat. Hindi na siya ang manugang na sinisigawan dahil sa isang maalat na sabaw ng bulalo.
hindi na siya ang asawang hinagisan ng petition for divorce sa mukha. Ang ningning ng isang opisyal ng pambansang pulisya ng Pilipinas ay nagniningning mula sa kanyang tiwala sa sarili at mapagpasyang kilos. Ang kanyang mga mata ay matalas, naglalaman ng lakas ng disiplina at katarungan na nagpapanginig sa sinumang may kasalanan. Bahagyang tumango si Isa bilang tugon sa pagbati ng hukom. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Salamat po sa inyong walang kinikilingan, Your Honor. Nanginginig si Doña Elvira. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco. Marco, anak, bakit yumuyukod ang hukom sa kanya? Anong ginawa niya? Hindi sumagot si Marco sa kanyang ina. Siya ay parang napako sa kinatatayuan. Ang kanyang isipan ay nagkakagulo. Naalala niya ang mga gabing nagpupuyat si Isa sa harap ng laptop. Naalala niya ang mga pagkakataong ngumingiti ito ng misteryoso kapag ipinagyayabang niya ang kanyang mga paraan para makalusot sa batas. Isang primal na takot ang nagsimulang gumapang sa bawat selula ng kanyang katawan. Kung hindi siya isang palamunin, sino siya? Lumingon ang hukom kay Marco at kay Attorney Vicencio. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng awa para sa kanilang kamangmangan at kayabangan. Itinaas niya ang matingkad na pulang PNP ID para makita ng lahat. Ginoong De Leon, sinabi mong walang trabaho ang asawa mo. Ang boses ng hukom ay malalim at mas malinaw kaysa dati. Bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa kayabangan ng pamilya ng lalaki. Kung gayon, tingnan ninyong mabuti. Ito ang ID mula sa Philippine National Police ni Major Isabela Reyes. Kinukumpirma ng mga dokumento na si Ginang Reyes ay isang pangunahing opisyal ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, na may 15 taon na ng serbisyo at maraming natamong tagumpay. Nag-ingay ang buong courtroom. Ang mga bulungan ay umalingaw-ngaw na parang isang binuksang bahay ng pukyutan. Nanlaki ang mga mata ni Marco De Leon. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at putol-putol na parang isang taong malulunod. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang mga tenga. Ang asawa niya, ang babaeng amoy sibuyas at bawang na laging nasa kusina, ay isang major ng pulisya. Huminga ng malalim ang hukom, tumingin ng diretso kay Isa nang may sukdulang paggalang. Ang sumunod niyang sinabi ay sumabog sa gitna ng katahimikan ng silid. Winawasak ang lahat ng pangarap ng mga taksil. Pagbati, Major Isabela Reyes. Isang karangalan na makaharap ang isa sa mga bakal na rosas ng puwersa ng CIDG dito. Ang mga dokumentong ito ay ganap na lehitimo at may bisa kaagad. Ang kumpirmasyong iyon ay sumabog na parang kulog sa isang maaliwalas na langit, tumama sa utak ni Marco De Leon na naging dahilan upang mapaupo siya ng biglaan, ang mukha'y walang bahid ng dugo. Ang kumpirmasyon ng hukom ay patuloy na umalingaw-ngaw, nanginginig sa bawat sulok ng courtroom. Si Marco De Leon ay nakaupo roon, tulala na parang isang taong ninakawan ng kaluluwa. Tinititigan niya ang pulang ID sa kamay ng hukom. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa sukdulang pagkabigla. Major, hindi maaari. Siguradong may pagkakamali. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na maintindihan. Si Doña Elvira ang pinakamatindi ang reaksyon. Tumayo siyang bigla na parang tinulak ng spring. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kuwintas na perlas sa kanyang leeg ay nanginginig sa bawat sigaw niya. Peke! Siguradong peke yan! Hukom, naloko ka niya. Itong si Isa ay isang promdi. 3 taon siyang nasa kusina lang namin, kahit pambili ng sibuyas at bawang, humihingi pa sa anak ko. Saan siya kukuha ng lakas ng loob para maging pulis? Binili niya, yang ID na yan, sa rekto, para takutin kami, di ba? Hulihin siya sa salang pamemeke ng dokumento ng gobyerno. Order. Ang martilyo ng hukom ay malakas na tumama, pinipigilan ang galit ng mayabang na babae. Tiningnan niya si Doña Elvira nang may tinging kasing lamig ng yelo. Mag-ingat ka sa iyong mga salita.
Ang pag-insulto sa isang opisyal ng pulisya na tumutupad sa kanyang tungkulin sa loob ng korte ay isang mabigat na kasalanan. Bumalik siya sa mga dokumento. Ang kanyang boses ay malinaw na binabasa ang bawat detalye, bawat numero, bawat petsa, ay parang mga karayom na tumutusok sa peking dangal ng pamilyang De Leon. Sa loob ng sobrang ito ay ang kopya ng kanyang official income statement mula sa Philippine National Police. Si Major Isabela Reyes, na may 15 taong serbisyo, ay may sahod at mga special allowance bilang isang senior economic crime investigator na nagkakahalaga ng mahigit 80,000 piso, 10,000 kada buwan. Hindi pa kasama riyan ang mga bonus mula sa 5 malalaking kaso na matagumpay niyang nalutas. Ang tunay na kita ng nasasakdal, Ginoong De Leon, ay doble pa sa suweldo mo bilang manager. Nag-ingay ang buong courtroom. Ang mga mapanuyang tingin na kanina'y nakatuon kay Isa ay biglang bumaling kay Marco, ang taong nagdeklara sa sarili bilang haligi ng tahanan. Ang taong nagbibigay ng 10,000 piso sa kanyang asawa at itinatala ang bawat pisong pambili ng gamot ay mas mababa pa pala ang kita kaysa sa kanyang asawa. Naramdaman ni Marco De Leon ang isang malamig na kuryenteng dumaloy sa kanyang likod at kumalat sa kanyang buong katawan na nagdulot ng paralysis. Ang kanyang paniniwala sa sariling kahusayan ay gumuho. Naalala niya ang mga panahong nakataas ang kanyang mga paa sa sofa, pinapagalitan si Isa dahil sa isang maalat na pagkain o ang mga pagkakataong inihahagis niya ang pera sa mesa na may pagkamayabang. Lumalabas na sa lahat ng panahong iyon, siya ay isa lamang payaso na nagtatanghal sa harap ng isang tunay na hukom. Tinrato niya ang isang nakatagong phoenix na parang isang ordinaryong manok. Hindi alam na sa isang pagpagaspas lamang nito ng pakpak, ang buong kaharian ng kanyang mga ilusyon ay maglalaho. Your Honor, nagsalita si Isa. Sa sandaling ito, hindi na siya ang asawang sunod-sunuran. Tumayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang tindig ay marangal. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig ng may kapangyarihan. 3 taon akong nagsagawa ng isang special assignment para makalapit sa mga komplikadong koneksyon sa negosyo na nakapalibot sa kumpanya ng pamilya De Leon. Nagtago ako sa katauhan ng isang may bahay. Itinago ko ang aking ranggo, itinago ko ang aking baril, para lang humawak ng walis at magluto para sayo, Marco. Ginamit ko ang sarili kong sahod para punan ang mga maluho mong gastos at ng nanay mo, dahil alam kong ang 10,000 ibinibigay mo ay sapat lang para sa iyong personal na gastusin. Lumingon si Isa kay Marco. Ang kanyang mga mata ay wala ng puot, tanging ang lamig na lamang ng katarungan. Akala mo tahimik ako kasi tanga ako? Tahimik ako para mag-obserba. Tahimik ako para makita kung gaano kadilim ang puso ng isang tao, at ngayon, binigyan mo ako ng perpektong sagot. Si Attorney Vicencio ay tuluyan ng natahimik. Nakayuko siya, pilit na pinapaliit ang kanyang sarili na parang isang ipis na naghahanap ng matatakasan. Ang kanyang teorya na ang isang may bahay ay walang halaga ay dinurog sa ilalim ng takong ng sapatos ng isang major. Si Doña Elvira ay napaupo, ang kanyang hininga ay putol-putol, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin kay Isa na parang nakakita ng multo. Ang katotohanan ito ay napakalaki, lampas sa pangunawa ng isang babaeng buong buhay na nakakakilala lamang sa pera at peking kapangyarihan. Si Isa ay nakatayo sa gitna ng courtroom, ang kanyang mga balikat ay nakabukas, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig na parang isang diyosa ng katarungan. Ang kanyang marangal na aura ay bumalot sa espasyo, na ginagawang siksik at solemne ang hangin. Ang kayabangan ng pamilyang De Leon kanina ay isa na lamang ngayong kaawa-awang abo. Hindi kailangan ni Isa na sumigaw, hindi kailangang umiyak. Ang kanyang presensya lamang sa kanyang tunay na katauhan ay sapat na upang durugin ang lahat ng kasinungalingan. Lahat sa korte ay napigil ang hininga habang pinapanood ang maliit ngunit makapangyarihang babae. Ang legal na labanan tungkol sa ari-arian ay lumiko na sa isang direksyon na walang sinuman ang nakapag-akala isang paghuhusga sa pagkatao
at isang hatol na kamatayan para sa kasakiman. Ang tensyon sa courtroom ay hindi na lamang pagkamangha, ito ay naging nagyayelong katahimikan ng isang legal na pagbitay. Si Isabela Reyes ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit naglalaman ng lakas ng isang paparating na bagyo. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang pamilyang De Leon na makabawi. Gamit ang tiyak na kilos ng isang investigador, kinuha niya mula sa kanyang bag ang ikalawang hanay ng mga dokumento. Ang mga ito ay hindi na personal na impormasyon, kundi mga sakdal na nakasulat sa mga numero. Ginoong De Leon, sabi ni Isa, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Sabi mo, ako'y walang silbi dahil nasa bahay lang, bulag at bingi sa nangyayari sa lipunan. Ngunit nakalimutan mo na ang mismong pagmamaliit mong iyon ang nagdulot ng iyong kapabayaan na katawa-tawa. Inuwi mo ang mga folder ng iyong mga iligal na transaksyon, iniiwan kung saan-saan sa iyong mesa dahil akala mo ang asawa mong Promdi ay marunong lang magbasa ng resibo ng kuryente. Naramdaman ni Marco De Leon ang isang kislap ng kuryente sa kanyang utak. Ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang magdugtong-dugtong. Ang mga gabing lasing siyang nagkukuwento sa asawa tungkol sa kung paano makaiwas sa buwis, ang mga shipping document ng mga ghost shipment na walang ingat niyang iniiwan sa kanyang lamesa, at ang mga pagkakataong ipinagyayabang niya ang mga ito para patunayan ang kanyang husay bilang manager. Akala niya'y nagbabahagi siya ng kaalaman sa isang hamak na nilalang. Lumalabas na nag-aabot pala siya ng ebidensya sa kamay ng isang major ng CIDG. Your Honor, malakas na pahayag ni Isa, itinaas ang mga bank statement. Ito ang ebidensya ng 24 na ghost import-export shipments ng kumpanyang pinamamahalaan ni Ginoong Marco De Leon. Ang kabuuang halaga ng tax fraud at commercial crimes ay umaabot sa daan-daang milyong piso. Ang buong proseso, mula sa paggawa ng mga peking invoice, pakikipagsabuatan sa mga fixer sa pier, hanggang sa paggamit ng mga dummy corporation para sa money laundering, lahat ay detalyadong nakatala rito. Bawat salita ni Isa ay parang mga martilyong pumupukpok sa ulo ni Marco. Nauutal siya, ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang gwapong mukha ay nabaluktot sa takot. Ang pawis ay umaagos sa kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Napagtanto niya ang kanyang sukdulang katangahan. Dinala niya ang kanyang sariling sentensya sa kanyang bahay. Ipinakita ito sa harap ng pinakamatalas na babaeng nakilala niya para lamang bigyang kasiyahan ang kanyang peking ego. Hindi tumigil si Isa. Ang kanyang mga mata ay matigas na bato, walang bahid ng personal na damdamin. Para sa kanya ngayon, si Marco ay hindi na asawa, kundi isang suspek sa isang kaso na kanyang tinutukan sa loob ng 3 taon. Sa aming pagsasama, hindi sinasadyang nakalap ko ang mga ebidensyang ito. Hindi dahil sinusubaybayan kita, kundi dahil sobrang tiwala ka sa aking kawalang malay. Akala mo, tanga ako at hindi marunong magbasa ng financial report? Nagkakamali ka. Mas mabilis ko pa yang basahin kaysa sa pagbabasa mo ng comics. Ang katahimikang bumalot sa silid ay naging nakapangingilabot. Ang mga manonood ay nagsimulang magbulungan. Ang paghanga kay Isa ay lalong lumaki, habang ang pagkasuklam sa pamilyang De Leon ay umabot na sa sukdulan. Isang babaeng isinakripisyo ang 3 taon ng kanyang kabataan, tiniis ang lahat ng mental na pagpapahirap para ipagtanggol ang katarungan. Siya ay isang simbolo ng sakripisyo at katatagan. Bumagsak si Marco De Leon sa kanyang upuan, ang mga kamay at paay nanlambot. Tumingin siya kay Isa, ang babaeng dati niyang itinuring na palamuti, na ngayon ay nakatayo bilang isang diyosa ng katarungan. Naramdaman niya kung gaano siya kaliit, kahamak at katanga. Hinihiling ko sa korte na hindi lamang resolbahin ang aming diborsyo, diin ni Isa sa bawat salita, kundi ilipat ang buong folder na ito sa Criminal Investigation Division upang imbestigahan ang mga krimen ng tax evasion at commercial fraud ni Ginoong Marco De Leon at ng kanyang mga kasabwat. Ang hiling ni Isa ay parang isang pangwakas na suntok. Si Doña Elvira, na kanina pa'y nakakapit sa upuan, ay namutla, ang mga matay ng laki.
Nang marinig niya ang mga salitang kriminal at investigasyon, hindi niya nakayanan ang matinding pagkabigla. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay putol-putol, umungol ng ilang hindi maintindihang salita at biglang bumagsak at hinimatay sa kanyang upuan. Nagkagulo ang buong courtroom. Si Attorney Vicencio, ang abogadong kanina'y buong tapang na naninisi kay Isa, ay nanginginig na parang basang sisiw. Alam na alam niya, bilang legal consultant ni Marco, na kapag nasangkot siya sa mga dokumentong iyon, ang kanyang karera ay maglalaho at baka makulong pa. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang mga papeles, natatapilok habang paatras na tumatakbo patungo sa pinto, sinusubukang tumakas. Hinto! Ang sigaw ni Isabela Reyes ay matalas. Hindi ito malakas, ngunit ang bigat nito ay sapat na para mapatigil si Attorney Vicencio na parang napako sa sahig. Lumapit si Isa, bawat hakbang ay malamig at ritmiko. Hinarangan niya ang tanging daan palabas. Ang kanyang matalas na mga mata ay tumusok sa kaluluwa ng abogado. Saan ka pupunta, Attorney Vicencio? Ngumisi si Isa, isang ngiting walang init. Kasasabi mo lang, kasama ng kliyente mo, na isa akong palamunin at tinutulak niyo ako palabas ng walang dala. Ngayon, dahil nasusunog na ang bahay, tatakasan mo para iligtas ang marumi mong lisensya? Ganon ba? Nauutal si Vicencio, ang pawis ay umaagos sa kanyang noo at nagpapalabo sa kanyang makapal na salamin. Major Reyes, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ako lang po ang legal representative. Wala po akong alam sa mga dokumentong yan. Walang alam? Lumapit pa si Isa, dinidiin ang tiwaling abogado. Isang tusong tulad mo, hindi alam na illegal ang mga ghost shipment na yon? Tinulungan mo si Marco de Leon na gawing legal ang maruming pera, minanipula mo ang mga papeles para lokohin ang korte. Akala mo ba, ang titulo mong attorney ay poprotekta sa'yo? Ang legal ethics itinapon mo na. Kaya tatanggalin ng batas ang karapatan mong humawak ng panulat. Tumayo ka lang diyan at hintayin mo ang iyong subpina. Bumagsak si Attorney Vicencio, ang kanyang briefcase ay kumalabog sa sahig at nagkalat ang mga papeles. Wala na siyang lakas para sumagot. Sa kabilang panig, nakita ni Marco de Leon ang kanyang inang walang malay na saksihan ang pagkatalo ng kanyang abogado. Ang sukdulang takot ay tuluyang nagpabagsak sa natitira niyang dangal. Wala na ang kanyang pagiging marangya. Lumakad si Marco ng pasuray-suray at sa harap ng nagugulat na mga mata ng lahat, bigla siyang lumuhod sa paanan ni Isa. Isa, mahal. Pakiusap. Hinawakan ni Marco ang laylayan ng pantalon ni Isa, ang kanyang boses ay basag sa desperasyon. Nagkamali ako. Tanga ako. Nabulag ako sa pera. Alang-alang sa 3 taon nating pagsasama. Alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo noon. Huwag mong isumite ang mga ebidensyang yon. Kung gagawin mo, makukulong ako. Masisira ang karir ko, ang buong buhay ko. Isa, pakiusap. Tumingin si Isa sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Isang matinding pandidiri ang bumara sa kanyang lalamunan. 3 taon siyang umasa na sa likod ng kayabangan nito ay may natitira pang kabutihan. Ngunit wala. Kahit sa pagluhod at pagmamakaawa, ang sarili pa rin niya ang iniisip ni Marco. Hindi man lang niya tinanong ang kalagayan ng kanyang inang hinimatay, ni isang salita ng paumanhin para sa pagtawag sa asawa niya na palamunin. Ang kanyang pagiging hamak ngayon ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang kalupitan kanina. Pagsasama, sabi ni Isa, ang kanyang kamay ay kumuyom sa kanyang bag para pigilan ang isang sampal. Noong ihagis mo ang petition for divorce sa mukha ko, naisip mo ba ang pagsasama natin? Noong kinakalkula ninyo nitong abogado mo ang bawat sentimo para itulak ako sa wala, naalala mo bang asawa mo ako, mahal mo ako? Ang mahal mo lang ay ang sarili mong ego, ang kayabangan na may naglilingkod sa'yo ng libre. Patuloy pa ring nagmakaawa si Marco, luhat sipon ang umaagos sa kanyang mukha. Ibibigay ko lahat sa'yo. Ang bahay, ang kotse, ang pera, kahit anong gusto mo, basta bawiin mo lang ang criminal case. Pakiusap, Isa.
Umatras si Isa, marahas na iwinaksi ang kamay ni Marco na parang isang maruming bagay. Ang kanyang mga mata ngayon ay tanging ang lamig na lamang ng isang opisyal na tumutupad sa tungkulin. Huli na ang lahat, Marco de Leon. Ang pera, kapag nawala, maaaring kitain muli. Ngunit ang pagkataong nabubulok na, walang makapagliligtas. Wala kang karapatang makipagtawaran sa katarungan. Hindi na ako ang asawa mong sunod-sunuran na tinumbasan mo ng 5,000 piso. Ako ay isang tagapagpatupad ng batas, at ang batas ay walang lugar para sa awa sa mga kriminal. Ang iyak ng kararating lang sa malay na si Doña Elvira ay umalingaw-ngaw. Sinusuntok niya ang kanyang dibdib habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, lumilikha ng isang kaawa-awang tanawin. Ang alyansa ng kasakiman at kayabangan ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Sakto sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng courtroom ay muling bumukas. Biglang tumahimik ang lahat. 2 pulis na nakauniporme ang pumasok, ang kanilang mga mukha ay seryoso at matatag. Hindi nila pinansin ang nagkakagulong mga tao kundi dumiretso sa kinaroroonan ng mga partido. Tumayo ng tuwid si Isa at bahagyang tumango sa kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Marco na tapos na talaga ang lahat. Ang mga kamay ng katarungan ay hindi na isang banta. Ito ay totoo na handang higpitan ang gapos sa mga taong minaliit ang batas at ang kapwa. Ang silid ay binalot ng isang nakamamatay na katahimikan, tanging ang hamak na paghinga ni Marco de Leon at ang mahinang pag-iyak ni Doña Elvira ang maririnig. Nakaluhod pa rin si Marco, ang kanyang mga nanginginig na kamay ay nakakapit sa hangin, ang mga matay tulala habang pinapanood ang mga kasamahan ni Isa. Alam niya, ang pinto ng kalayaan ay nagsasara na, at ang tanging may hawak ng susi ay ang babaeng kanyang minaliit. Si Isabela Reyes ay nakatayo pa rin, ang kanyang tingin ay dumaan kay Marco na parang isang basura. Hindi niya kailangang magpakatatag. Ang kanyang likas na dignidad ay lumikha ng isang harang na hindi malalampasan. Tumayo ka, Marco de Leon, sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay wala ng galit, tanging isang nakakatakot na kahungkagan. Huwag mo nang dagdagan pa ang kahihiyan ng mamahaling suit na yan na lagi mong ipinagmamalaki. Lumuluhod ka para hilingin na bawiin ko ang ebidensya para protektahan ang posisyon mo't yaman? Kung gayon, pakinggan mo to. Humarap si Isa sa hukom, ang kanyang boses ay matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Your Honor, opisyal kong idinedeklara na isinusuko ko ang lahat ng karapatan ko sa anumang hatian sa lahat ng ari-arian na naipundar sa loob ng aming kasal. Ang mansyon, ang mamahaling sasakyan o ang mga bank account na puno ng kalkulasyon at pandaraya, ibinibigay ko lahat sa kanya. Hindi ko kailangan ni isang kusing mula sa maruming perang yan. Nag-angat ng ulo si Marco, ang kanyang mga matay nanlalaki sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Buong buhay niyang sinamba ang pera, ginamit ito para sukatin ang halaga ng isang tao, at ngayon, ang mismong asawang hamak ay ibinabalik ito sa kanya ng may pandidiri. Nagulat ka, no? Ngumisi si Isa, isang ngiting puno ng sukdulang panunuya. Buong buhay kang nagkalkula. Kinwenta mo ang bawat tali ng kangkong, ang bawat piraso ng isda, maging ang gamot para sa sarili mong ina, para lang itaboy ako ng walang-wala. Pero nakalimutan mong kwentahin ang isang bagay na pinakamahalaga, ang puso ng tao. Akala mo ba lahat ay katulad mo, na pera ang layunin sa buhay? Para sa akin, ang karangalan ng isang alagad ng batas at ang dignidad ng isang babae ang siyang hindi matutumbasan ng pera. Ang mga ari-ariang yan, para sa iyo, iyan ang iyong buhay. Pero para sa akin, basura lang yan. Lumapit si Isa kay Marco, tinitigan ang kanyang mga matang nanlalabo sa takot. Sinabi mong palamunin ako. Hindi. Ako ang nagpakain sa peking ego mo sa loob ng 3 taon. Ang isang babae sa isang pamilya ay hindi isang palamuti o isang makinang nagsisilbi ng libre. Ang kanilang halaga ay nasa kanilang sakripisyo at pag-aaruga. Ngunit kapag ang sakripisyong iyon ay niyurakan ng kasakiman at kawalang hiyaan, sila ay magiging pinakamatulis na espada ng katarungan. Humikbi si Marco. Isa,
Alam kong nagkamali ako. Babawi ako. Babawi? Putol ni Isa, ang kanyang mga matay matalas na parang kutsilyo. Ang dignidad na naipagbili na kahit isang bundok ng ginto ay hindi na mabibili pabalik. Gamitin mo yang mga ari-ariang yan para kumuha ng abogado o ipunin mo pambayad sa mga utang mo mula sa ghost shipments. Mula sa sandaling ito, wala na tayong anumang koneksyon. Tapos na ang 3 taon kong pag-arte. Bayad na ako sa sinasabi mong utang na loob na napagkamalan kong pag-ibig. Ngayon, malaya na ako. Sa kaibuturan ni Isa, isang mabigat na pasanin ang tila nabunutan. 3 taon ng pagtitiis, 3 taon ng pagtanggap ng pang-aalipusta para makumpleto ang isang misyon. Ngayon, oras na para bumalik siya sa kanyang sarili. Wala na siyang utang sa pamilyang ito. Wala na rin siyang utang sa nakaraan. Ang kalayaan ay pumupuno sa kanyang dibdib, dalisay at mas malakas kaysa dati. Mula sa likuran, pasuray-suray na tumayo si Doña Elvira. Ikaw, wawasakin mo talaga ang buhay ng anak ko? Asawa mo siya. Lumingon si Isa sa mayabang na biyenan sa huling pagkakataon. Ginang de Leon, kayo po ang sumira sa buhay ng anak ninyo noong tinuruan ninyo siyang maliitin ang kababaihan at sambahin ang materyal na bagay. Gusto niyo akong paalisin ng walang-wala. Heto na, natupad na ang hiling ninyo. Aalis ako. Pero ang anak ninyo ay mananatili rito para harapin ang batas. Good luck na lang sa pamilya ninyong wala nang palamunin. Pumukpok ang martilyo ng hukom. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang isang kampanang gumigising. Ang civil hearing na ito ay pansamantalang itinitigil. Inaatasan ang mga autoridad na gawin ang kanilang tungkulin. Lumapit ang 2 pulis. Inilabas ng isa ang warrant of arrest habang ang isa naman ay malamig na pinusasan si Marco de Leon. Ang tunog ng posas na kumakandado ay matigas. Pinupunit ang huling hibla ng pag-asa ni Marco. Bumagsak siya, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw, ngunit wala nang sinumang naawa. Inayos ni Isabela Reyes ang kanyang kwelyo, kinuha ang kanyang bag at tumalikod. Naglakad siya sa pasilyo ng korte, ang kanyang maliit na anyo ay matikas sa ilalim ng mga sinag ng araw. Hindi siya lumingon sa winasak niyang kaharian sa likuran. Ang mga sigaw, mura at desperadong pagtawag sa kanyang pangalan ay nanatiling nag-uumpugan sa malamig na mga pader. Lahat ng madaanan niya mga ordinaryong tao, mga staff ng korte, maging si Attorney Vicencio na nasa malayo ay tumatabi para magbigay daan. Walang sinuman ang lumingon sa pamilyang De Leon. Naisagawa na ng katarungan ang kanyang tungkulin at ang puso ng mga tao ay nakahanap na ng kanilang sagot. Ang sirena ng sasakyan ng pulis ay umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon sa Makati, sinisira ang peking katahimikan. Si Marco de Leon ay dinala pa uwi na may malamig na posas sa kamay. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, basa sa pawis at alikabok ng courtroom. Suray-suray siyang naglakad sa pagitan ng 2 pulis. Ang mga matay walang buhay habang nakatingin sa magarbong tarangkahan ang lugar kung saan kaninang umaga lamang ay buong yabang siyang lumabas bilang hari. Agad na kumilos ang mga taga-piskalya at ang PNP-CIDG. Isang search warrant ang binasa sa harap ng mga opisyal ng barangay. Si Doña Elvira na kararating lang ay nagpagulong-gulong sa sahig, walang tigil sa pagmumura, ngunit ang kanyang mga sigaw ay mabilis na nilamon ng seryosong pagpapatupad ng batas. Isil ang lahat ng ari-ariang may kaugnayan sa kaso. Umalingaw-ngaw ang utos. Agad na nagsimulang idikit ang mga pulang sealed tape sa lahat ng dako. Ang mamahaling kotse, ang ginamit ni Marco para ipagyabang at takutin si Isa, ay nilagyan ng tape sa salamin. Ang pangunahing pinto ng mansyon, ang kahadeyero na puno ng mga titulo at alahas, maging ang mga imported na muebles lahat ay isa-isang na-freeze. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala habang pinapanood ang mga dating kasamahan ng kanyang asawa na kinukumpiska ang bawat folder ng kanyang mga iligal na transaksyon. Tinitigan niya ang sealed tape sa pinto ng kanilang kwarto kung saan tahimik siyang inalagaan ni Isa sa loob ng 3 taon. Isang pait ang bumara sa kanyang lalamunan.
Ilang oras pa lang ang nakalipas, ginamit niya ang mga material na bagay na ito para insultuhin ang kanyang asawa. Ngayon, ang mga ito mismo ang naging ebidensya na humihigpit sa tanikala sa kanyang leeg. Nagkagulo ang isip ni Marco sa huling pagsisisi. Natanto niya ang isang masakit na katotohanan. Kayang bilhin ng pera ang takot ng mga kasosyo, ang pagsipsip ni Attorney Vicencio, ngunit hindi nito kayang bilhin ang pag-unawa ng babaeng kanyang niyurakan. Nasa kamay na niya noon ang pinakamahalagang yaman, ang tapat na pag-ibig at tahimik na proteksyon ng isang major ng pulisya, ngunit bulag niya itong itinapon para sa mga peking numero at panandaliang aliw. Nang gumuho ang kanyang imperyo, ang pera ay hindi lang nabigong iligtas siya, kundi naging mga mabibigat na bato pa na lalong naglubog sa kanya sa kahihiyan. Tara na, Ginoong De Leon. Tapos na ang search. Ang boses ng isang opisyal ang gumising kay Marco. Itinulak siya palabas. Paghakbang niya sa labas ng pinto, nakita niya ang isang anino ng babae na nakatayo sa tabi ng isang police van. Nakatayo roon si Isabela Reyes, nakasandal sa sasakyan, nakahalukip-kip. Pinalitan na niya ang kanyang puting blusa ng isang plantsadong uniforme ng pulis. Ang insignia ng major ay kumikinang sa kanyang balikat. Hinahangin ang kanyang buhok na lalong nagbigay diin sa kanyang matalas, matatag at makapangyarihang ganda. Mula sa malayo, ang malamig na tingin ni Isa ay tumusok sa lalaking inaaresto. Hindi ito tingin ng isang naghihiganti, kundi tingin ng isang kinatawan ng batas sa isang kriminal na nabubulok na ang kaluluwa. Sa kanyang mga mata, si Marco De Leon ay isa na lamang alikabok, isang dumi sa kasong kalilinis lang niya. Marangal siyang nakatayo, ganap na hiwalay sa kaawa-awang pagbagsak ng pamilyang De Leon. Tumingin si Marco, akmang tatawagin ang pangalan ni Isa, ngunit nanuyo ang kanyang lalamunan. Naintindihan niya na ang agwat sa pagitan nila ngayon ay hindi na lang isang bakal na tarangkahan, kundi dalawang magkaibang mundo. Ang isa ay liwanag ng katarungan at karangalan, at ang isa ay dilim ng kasalanan at kahihiyan. Yumuko si Marco habang pinagtitinginan ng mga tsismosong kapitbahay. Ang pinto ng police van ay malakas na nagsara tuyo at malamig opisyal na tinatapos ang buhay ng isang nagkunwaring hari. Nakatayo pa rin si Isa, tahimik na pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, malamig at malayo, na para bang nagpapaalam sa isang nakaraang hindi karapat-dapat alalahanin. Umalis ang sasakyan, iniwan ang isang mansyong selyado sa gitna ng pagkamangha ng buong siyudad. Hindi lumingon si Isabela Reyes. Ang mga sigaw ni Doña Elvira, ang tunog ng mga posas, ang amoy ng mamahaling pabango sa bahay na iyon, lahat ay naging mga basag na alaala na dinurog ng mga gulong ng katarungan. Huminga siya ng malalim, dinadama ang sariwang hangin sa kanyang dibdib. 3 taon ng pagtitiis, 3 taon ng pag-arte bilang isang sunod-sunurang may bahay, tapos na ang lahat. Huminto ang sasakyan sa harap ng headquarters ng PNP-CIDG sa Camp Crame. Bumaba si Isa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at pamilyar sa lupaing ito. Dito siya tunay na kabilang. Pagpasok niya sa kanyang opisina, isang masayang kapaligiran ang sumalubong sa kanya. Naroon na ang kanyang hepe at mga kasamahan, naghihintay. Walang mga makikinang na suit, tanging mga seryosong mukha sa asul na uniforme. Welcome back, Major Reyes. Mission accomplished. Nagpalakpakan sila. Tumayo ng tuwid si Isa at sumaludo. Ang sandaling dumampi ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang noo. Naramdaman niya ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lang ito isang ritual, isa itong pagpapatunay sa kanyang sarili. Hindi na siya si Isa na walang trabaho. Siya si Major Isabela Reyes, ang kinatatakutan ng mga economic criminal. Sa kanyang mesa, ang case folder ni Marco De Leon ay may tatak na Case Closed for Prosecution. Bawat pahinang tahimik na inipon ni Isa sa loob ng 1,000 araw, mula sa mga kahina-hinalang dokumento hanggang sa listahan ng mga ghost shipment, ay naging matatalim na espada ng katarungan. Major Reyes, ang iyong undercover work ang naging susi sa pagbuwag natin sa sindikatong ito.
Si De Leon at ang kanyang mga kasabwat ay magbabayad ng mahal sa ilalim ng batas, sabi ng kanyang hepe, tinatapik ang kanyang balikat, ngumiti si Isa. Isang ngiting maningning at puno ng kumpiyansa na 3 taon niyang itinago. Pakiramdam niya ay isa siyang phoenix na muling isinilang mula sa abo ng nakaraan, mas malakas kaysa dati. Ang mga araw ng pagtitiis, ang mga sandaling kumakain siya ng tira sa kusina, lahat ng iyon ay naging pagsasanay lamang sa kanyang bakal na kalooban. Ang sakit ng kataksilan, ang pagtatakda ng kanyang halaga sa 5,000 piso ay hindi na nakakasakit. Sa halip, ito ang nagpatibay sa kanyang paninindigan. Pinrotektahan niya ang kaba ng bayan, ang katarungan, at higit sa lahat, ang sarili niyang dangal. Dapit hapon, nang nakaalis na ang lahat, nanatili si Isa sa dressing room. Maingat niyang isinuot ang kanyang uniforme. Ang insignia ng major ay kumikinang sa kanyang balikat na parang mga bituin. Tumayo siya sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang sarili. Nasa harap niya ang isang babaeng opisyal na may matatalas na mata, matatag ngunit puno pa rin ng puso. Ang lahat ng kahihiyan sa poder ng mga De Leon ay tuluyan ng nabura. Hindi na siya biktima ng isang maling pagsasama. Siya ang nagwagi sa isang laban ng talino, laban sa kasakiman. Ang Isabela Reyes ngayon ay may pananagutan lamang sa bayan, sa batas at sa kanyang sariling marangal na puso. Ang lumang kabanata ay nagsara na, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag na parang isang panunumpa. Isang bagong buhay ang naghihintay, maningning at puno ng karangalan. Ang huling hatol ay ibinaba. Si Marco De Leon ay sinentensiyahan ng 12 taon sa bilangguan. Sa araw ng paghatol, payat na payat siya. Ang mamahaling suit ay napalitan na ng uniforme ng bilanggo. Tumingin siya sa mga manonood, naghahanap ng pag-asa, ngunit tanging anino lang ng kanyang ina ang nakita niya matanda at lantana. Ang yaman na dati niyang ipinagyabang ay kinumpiska lahat. Ang mansyon sa Makati ay permanenteng isinara. Ang kanyang ina, na buong buhay ay sanay sa luho, ay napilitang umuwi sa isang lumang bahay sa probinsya. Iyon ang mapait na kabayaran para sa kasakiman at pagmamaliit sa kapwa. Samantala, sa Maynila, pagkatapos ng bagyo, ang hangin ay naging napakalinaw. Si Isabela Reyes ay naglalakad sa tabi ng lawa sa Luneta Park. Ang ginintuang sikat ng araw ay tumatama sa mga puno at kumikinang sa ibabaw ng tubig. Suot niya ay simpleng damit. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Ang kalayaan ay hindi lang mula sa paglaya sa isang nakalalasong relasyon, kundi mula sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Ipinikit ni Isa ang kanyang mga mata, dinadama ang malamig na hangin, 3 taon siyang namuhay na parang anino. May mga pagkakataong tinanong niya kung sulit ba ang lahat. Ngayon, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung saan sila tumatayo kapag hinahamon ang katarungan. Bahagyang umalog ang kanyang telepono. Isang bagong text message. Major Reyes, may bagong development sa Case File Z. 1,000. Kinakailangan ang iyong presensya sa command post sa loob ng 15 minuto. Ngumiti si Isa, ang kanyang mga matay nag-alab sa determinasyon. Wala na siyang panahon para lumingon sa nakaraan. Ang buhay ay isang serye ng mga misyon. Mabilis siyang naglakad, patungo sa sasakyang naghihintay. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak, dala ang aura ng isang bakal na rosas na kalalampas lang sa bagyo. Nang sumara ang pinto ng sasakyan, tumingin si Isa sa unahan, kung saan isang malawak na daan ang naghihintay. Ang kanyang kinabukasan ay wala ng bahid ng panlilinlang, tanging liwanag na lamang ng tungkulin at pag-asa. Umarangkada ang sasakyan, dala ang isang kaluluwang tunay na muling isinilang mula sa abo ng kataksilan. Si Isabela Reyes ay handa na para sa isang bagong laban, dala ang isang pusong mas matatag kaysa dati. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ni Isabela Reyes, ngunit nagbubukas ito ng malalim na pagninilay sa ating mga puso tungkol sa salitang pagkatao. Sa buhay, ang perang nawala,
ay maaaring kitain muli, ngunit ang dignidad na ipinagbili na, kahit isang bundok na ginto, ay hindi na ito mabibili pabalik. Kinwenta ng pamilyang De Leon ang bawat sentimo, ngunit nakalimutan nilang kwentahin ang pinakamahalaga, ang utang na loob at ang tama. Sana, sa pamamagitan ng kwento ni Isa, matutunan nating huwag maliitin ang sinuman, dahil ang bawat isa sa atin ay may angking lakas at halaga. Mamuhay tayo ng may katapatan, dahil sa huli, ang mananatili sa atin ay hindi ang mga material na bagay, kundi ang kapayapaan ng ating kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mangyaring i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa muli.